Ay mga lodi, panibagong content ulit tayo mga lodi. So, tutuloy lang natin yung yung naging content natin yung nakaraan about sa aircon mga lodi. So, ang aircon is my motor mga lodi. So, sinabi natin doon kung paano natin sasize yung wire, paano natin i-rating yung circuit breaker ng aircon mga lodi. So, ito is pure motor mga lodi. So, single motor lang yung share ko ngayon. So basic lang muna yung i-share ko sa inyo. May mga may mga step by step tayo na gagawin. Kung paano natin kukunin yung conductor size ng magiging motor, kung paano natin i-rating or isa-size yung breakers natin, kung paano natin i-size yung overcurrent protection ng motor mga lods. So ipapaliwanag natin step by step kung paano natin yon gagawin mga lods. So ay mga lodi, so naging basehan natin dito ay ang NEC 2017 mga lods. Yun yung ginamit natin na reference para dun sa natin, sa sinashare ko ngayon mga lods. So Article 430 yung i-share ko ngayon para dun sa mga motors mga lods. So yun na una nating ginawa is about sa air condition yung mga lods. So iba yung iba yung article na yon na Article 440 sa air conditioning and refrigerating equipment mga lods. So balik tayo sa Article 430 mga lods. So motors and motor circuits and controller mga lods. Kung paano natin kukunin yung mga rating capacity nung wire, nung breakers and yung mga overload protection mga lods. So meron tayong example dito mga lods. So ayan mga lods. So nagawa ko na isang example ng single motor mga lods. So makikita nyo, meron dyang nameplate mga lods. So yan, pinaka nameplate yan nung motor na sinasample natin. So yan yung motor na sinasample natin. Then, ito yung nameplates mga lods. So, sa nameplate, nakalagay na dyan, 2.5 horsepower, 1 phase, 6 thirds, 230 volts motor mga lods. Then, temperature of 40 degrees Celsius. So, ayun mga lodi. So, paano mga ba natin kukunin yung mga dapat kunin dito sa mga sa magiging sample natin ng motor mga lods. So, makikita nyo dun sa baba, paano natin kukunin yung FLC nito. Then, paano natin kukunin yung overload protection. Then yung conductor size, kung ano yung gagamitin natin para dun sa motor na yung mga lods. And yung motor branch mga lods. So yung breakers na gagamitin para dun sa short circuit and ground fault protection nung circuit mga lods. So ay mga lods So yan yung pinakang natin, yan yung pinakang sample natin na gagawin natin ng share ko sa inyo mga lods. So ay mga lods meron akong papakita ng mga tables na gagamitin natin na kinuha natin as reference dun sa 2017. So NEC 2017 yung ginawa natin reference para dito sa sa video na to mga lods. So may mga iba-iba tayong table. 43250 mga lods. So 43250 is dito nyo makikita yung table about sa 3-phase ng alternating current ng motor mga lods. So nadyan na lahat yung nadyan na lahat yung given na lahat yung mga dyan, specification nung table na to mga lods. So horsepower, kung ilang volts. So, pipiliin nyo na lang dyan kung ano yung horsepower na gagamitin. Then, kung anong volts yung gagamitin mo. So, sa 3-phase yan. Sa 3-phase. Nalagyan ko na ng marking yan na 3-phase. So, dun sa PEC, sa gumagamit ng PEC, is the same table din yan. Pero iba yung number mo. Makikita nyo yung number ng table, 430.250. So, sa PEC is 4.30.14.4 mga lods. So, yan yung sa PEC. So, ito pa yung table na gagamitin natin mga lods. Para sa full load current in amperes in a single phase alternating current motor mga lods. So, makikita nyo dyan, 430.248. So, equivalent ng PEC is 4.30.14.2 mga lods. So, yan yung sa PEC mga lods. So, makikita nyo dyan yung horsepower, then yung voltage ng mga motor mga lods. Then, table 430.52 mga lods. So, maximum rating of setting of motor branch, circuit, short circuit, and ground fault protective devices mga lods. So, equivalent nito sa PEC is PEC 4.30.4.4. Then, 430.32 mga lods, continuous duty motor. So, ito is gagamitin din natin yan para sa mga minimum overload multiplier natin mga lods. Makikita nyo yung percentage dyan. Kukunin natin ito is para sa overload protection natin na separate overload devices mga lods. So makikita nyo, PEC 4.30.3.2 A1 mga lods. Then,
430.32C mga lods. So, ito naman yung maximum overload multiplier natin. Makita niyo dito yung multiplier natin. So, katumbas niyan is PEC 4.30.3.2C. So, yung mga lodi, so, yung mga gagamitin natin dito na table is magagamit natin yan. I-share ko sa inyo mga lods. Inuulit ko yung naging reference natin is NEC 2017 mga lods. So, simulan natin mga lods. So, meron tayo ditong sample mga lods. So, paano natin kukunin yung FLC? Then, paano natin kukunin yung conductors? Then, paano natin kukunin yung overload protection? Then, paano natin kukunin yung motor branch circuit and ground fault protection nitong circuit na ito mga lods. So, meron tayong given na nameplate ng motor mga lods. So, ito yung motor. So, meron given nameplate dyan is ito. So, sinabi na natin 2.5 horsepower, 1 phase, 60 Hz, 230 volts yung motor, temperature at 40 degrees Celsius mga lods. Single motors yung isasample sa inyo mga lods. So, ito mga lods, simulan na natin. Step 1, paano natin kukunin yung FLC mga lods. So, sundan nyo lang sa code mga lods. So, yung mga lodi, so makikita nyo is may mga nadagdag dyan mga lods. Makikita nyo yung kulay blue. So, yan yung gagawin natin, multiplier ng bawat isa dyan sa motor, then dun sa overload protection natin, sa conductor, then dun sa branch circuit natin mga lods. Then, makikita nyo din dyan yung NEC table na ginamit ko para doon sa computation nung gagawin natin mga lodi. Ayun mga lodi, so FLC. So, paano natin makikita yung FLC na may given tayo na 2.5 horsepower mga lods. So, check nyo yung NEC table na 430.248 mga lods. So, ayun mga lods. So, makikita natin dyan yung full load current in ampere, single phase alternating current motor mga lods. So, single phase is ito yung gagamitin nyo na table para ma-identify nyo yung hinahanap natin mga lods. So, FLC mga lod ng 2.5 horsepower. So, makikita nyo dyan is may 2 horsepower and 3 horsepower. Ang volt, makikita nyo is 230 volts, 12 and 17 mga lods para sa 2 and 3 na horsepower. So, dun tayo sa middle kasi 2.5 horsepower yung hinahanap natin. So, 2 and 3 is may corresponding ampere yan dun sa voltage na 230 mga lods sa 12 and 17 mga lods. So sa 2.5 is kalahati niyan yung 2.5 horsepower is yung na dito sa middle ang kukunin natin is 14.5 mga lods. So sinabi ko nga kalahati nung 2 and 3 mga lods, then 12 and 17. Kaya natin nakakuha yung 14.5 mga lods para sa 230 volts na volts ng motor mga lods. So, 14.5 ang LFC natin mga lods. So, meron na tayong given ng FLC. Makikita nyo doon sa nakakulay blue, FLC lahat yan. Then, yung multiplying factor nung gagamitin natin. So, every multiplying factor is nado niya sa table mga lods. Anong conductors yung isa-size natin para dun sa circuit na to mga lods? So, nakakita nyo dito FLC times 125%. So, sa natin nakuha yung 125% mga lods. So, sa table 430.22. So, ang 430.22 is for 2 motor circuit conductors mga lods. So, 430.22 single motor. Conductors that supply a single motor used in a continuous duty application shall have an ampacity of not less than 125% of the motor full load current rating mga lods, as determined by 430.CA1 or not less than specified in 430.22A through G mga lods. So ay mga lodi, so 125% naka-specify do single motor sa continuous duty application mga lods. So yan yung gagamitin natin. Mostly na motor naman is continuous application niya mga lods. Meron na tayong multiplying factor na 125 para dun sa conductors natin mga lods. So, ang FLC natin is 14.5 mga lods. So, yan yung full load current times 1.25 mga lods equals 18.125 amperes mga lods. So, yan yung magiging ampere para dun sa conductors natin. So, ano yung equivalent dun sa conductors ng 18.125 amperes mga lods? So, 18.125.
So means hindi siya pwede maging 14 amps kasi more than siya ng 15 ampere mga lods. So yung susunod na next na gauge ng wire is number 12. So sa number 12 papasok tong 18.125 na to mga lods. So ang magiging wire natin dito is number 12 AWG mga lods. So, yan yung wires na gagamitin natin para dito sa conductors natin mga lods. Para dito sa circuito na ito mga lods. So, ayan mga lodi. So, meron na tayong 12 gauge na wire para doon sa circuit natin. Ayan mga lods. So, ang susunod natin is yung motor branch circuit mga lods. So, motor branch circuit. So, may protection ito ng short circuit and ground fault protection mga lods. So, dun sa wire, hindi natin iano na 12 gauge yung wire. Then, yung breakers na yun is gagawin natin na 20 mga lods. Hindi ito yung gagawin natin basehan sa mga ganitong motors mga lods. So, iba yung pagkuha ng, ng mga motors mga lods. So, kukunin pa rin natin yan dun sa multiplying factors mga lods. So, makita nyo may multiplying factor dyan na 250% mga lods. So, saan galing yung 250% na yun mga lods? Open natin yun, neck table 430.52 mga lods. Ayan mga lods, 430.52. So, 430.52 is a maximum rating or setting of a motor branch circuit, short circuit, and ground fault protective device mga lods. So, dito natin kukunin yung multiplying factors natin mga lods. So, mostly naman ang ginagamit natin is inverse time breaker mga lods. So, ito yun. Inverse time breaker. So, makikita nyo dyan yung pagkakasunod-sunod nyan. Then, yung type of motor mga lods. So, ito yung type of motor. So, naka-single phase motor tayo. So, ito yung mga lods. Single phase motor. So, single phase motor sa inverse time breaker is 250 mga lods. 250 yan. So, yan yung gagamitin natin na multiplying factors para dun sa sinosolve natin mga lods. So, 250. Ayan mga lods. So, FLC natin. So, 14.5 amps times 2.5 mga lods. 2.5. Ayan mga lods. 14.5 amps times 2.5. So, yan yung multiplying factor natin na 250% mga lods. So, galing yan sa neck table 430.52. So, multiply natin ito mga lods. So, 14.5 times 2.5 equals 36.25 mga lods. 36.25. So, 36.25 amps mga lods. So, 36.25 amps mga lods. So, yan yung breakers na gagamitin natin para dito sa circuit na ito mga lods. So, 36.25 is hindi standard breaker yan mga lods. So, may mga standard breaker na ginagamit. Yun yung hanapin natin para dito sa So, 36. So, equivalent na ito is magiging magiging 40 amps na ito mga lods. So, 40 amps na yan. So, 40 amps. Ayan mga lodi. 40 amps na yung gagamitin natin para dun sa na to. Para dito sa circuit na to. Para sa motor na to mga lods. Yung breaker ng motor. Mapapansin nyo mga lods, number 12 gauge, then 40 ampere yung breaker mga lods. So, isipin nyo is, sila? Hindi sila match dun sa wire, then dun sa rated nung breaker mga lods. So, yung 40 ampere na to, isang i-handle niyan is yung motor mga lods. Yan yung i-handle niya, motor. So, merong maximum running ang motor na pag nag-start yung motor is malakas mag-draw ng power yung mga lods. So, ang magdadala nun is yung 40 ampere. So, pasok yung starting ng motor natin dun sa 40 ampere mga lods. Kaya ganyan kataas yung yung breaker niya mga lods. So, ayan mga lods paano naman natin hanapin yung overload protection ng motor na to mga lods. So, makikita nyo, FLC times 125% minimum mga lods. So, yan is makikita natin dito sa neck table 430.32A1 mga lods. Ayan mga lods 430.32 para sa continuous duty motors mga lods. So, minimum overload multiplier yung kukunin natin mga lods.
So makikita nyo dun sa ano natin, sa nameplate natin is may temperature na 40 degrees mga lods. So given yan dun sa nameplate ng motor mga lods. So sinasabi dito sa continuous duty motor, more than 1 horsepower, nakukunan natin ng separate overload device na pag may naka-indicate na service factor na 1.15 or greater, is ito yung gagamitin natin na 125% mga lods. Then kung ang motor is with a marked temperature of 40 degrees Celsius or less, so yan ang gagamitin natin mga lods, 125%. So, and yung all other motors is 115 mga lods. So yan yung multiplying factors na gagamitin natin. So doon sa nameplate, meron tayong 40 degree Celsius mga lods. So, ang gagamitin natin is 125% mga lods. Ay mga lods, so ang gagamitin natin is 125% para dun sa minimum overload protection mga lods. So, FLC natin is 14.5 ampere mga lods. Ay mga lods, 14.5 times 1.25. 14.5 times 1.25. So 18.125 mga lods. Ayan mga lods. So 18.125 amps ang minimum overload protection natin. So ayan mga lods So ganyan lang pagkuha ng Ganyan lang pagkuha ng, saan natin ilalagay ito? Ayan mga lods. So 18.125 yung magiging minimum overload protection natin para dito sa motor na ito mga lods. So yung 140% max, ito ay gagamitin lang natin pag hindi umubra itong 125% mga lods. So yun yung sinasabi sa table mga lods ng 430.32c. So gagamitin lang to kung hindi uubra yung 125% na minimum overload protection mga lods. May exemption yan. Kung naka-specify yan dun sa motor, kung may nakalagay dyan na, so sa maximum, meron tayong 430.32c. So yan yung maximum overload multiplier mga lods, dun sa selection of overload device. So sinasabi dito, kung hindi nga uubra yung 125%, is ito yung gagamitin mga lods. So ginagamit nga yung mga lods is dun sa pag hindi umubra yung 125%, is iyan na yung gagamitin na multiplying factors mga lods. So ayan mga lods So nakuha na natin yung overload protection ng 18.125 mga lods. So ayan yung gagamitin natin na overload protection para dun sa ano na to, para dito sa circuit na to mga lods, para sa motor natin mga lods. So ayan mga lods So ganyan lang yung pagkuha ng mga FLC, then yung mga multiplying factors para makuha natin yung conductor size, then yung motor branch circuit protection, then yung overload protection mga lods. So ayan mga lods. So makikita nyo yung mga red dyan is yun yung total niya mga lods. So ayan mga lods So ganyan lang yung pagkuha ng mga FLC and sa mga multiplying factors ng motor mga lods. So ayan mga lods So share ko lang tong basic na to. Bali basic lang to dahil single motors pa lang tong na to mga lods. So may mga susunod pa ng mga video about sa mga multi-tap na motors mga lods. So sa ngayon is basic lang muna yung gagawin natin. Ay mga lods So sana is may nakuha kayong mga idea dito sa mga pinagagawa natin mga lods. So share ko lang to. Pa-like na lang, pa-subscribe nung mga video natin mga lods. Thanks.